Sa pangalan ng tanggol mo, nakikwento namin sila. Siya rin po yung babae nakita namin sa correctional cell. Si Chief Espinas ng National Correctional Facility. Naniniwala kami, sir, na may sindikato sa correctional. At si Chief Espinas na yan, ang ulo nila. Siya po nagpapalabas ng mga preso para gumawa ng krimen. Dahil tanggol. Alam nyo, malaking pagbibintang niya. Yes, sir. Namukhaan po namin si Chief Espinas. Positive po kami dyan. Ibang ahensya ang National Correctional Facility. Kapag hindi kumpleto ang ebidensya, babalikan tayo niyo. Sir, kaya po kami lumapit sa inyo, sir. Gusto sana namin yung interviews para ipatuloy namin yung institusyon. Naniniwala ako, sir, na may malaking sindikato ng droga sa likod ng pinapalabas nila ang pabrika sa Pilipinas. At kailangan natin namin, sir, kung anong connection ni Espinas doon. Sige, tuloy niyo. Pero siguruhin niyo na sapat ang ebidensya ng baho po. Dahil kapag hindi, siguradong mapapaya. Kayong dalawa ang mananagot sa akin. Yes, sir. Pare, tama si Colonel Suarez. Kailangan meron tayong matibay na ebidensya para kasuhan si Chief Espinas. Sa ngayon, isa lang kailangan natin tubukin, pare. Ang imbestiga ng Red Phoenix Group. Para malaman natin kung sino yung grupo ng katumba sa kanila. Tama ka, pare. At para malaman din natin kung may anuman yung mangyayari sa loob ng koleksyon. Susunod ko naman yung sinis natin ang halay ng ahensya na yan, pare. Ay gagawin ko lahat para tapusin yung kategoria ng tanong niya. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwede panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at i-share ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live.
Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina, purihin natin at pasalamatan ang Diyos. Hilingin muli natin ang isang malalim at matibay na pananampalataya. Dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya, diyan natin makikita ang pagpapala, ang bendisyon, at ang mga milagrong pinagkakaloob ng Diyos sa ating buhay. Marami sa atin ang humihingi ng himala sa Diyos. Umpisahan natin sa isang malalim na paniniwala at tiwala kay Jesus. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang tinignan at pinansin o hindi ang mga masama na nangyayari sa ating buhay, hilingin muli natin sa Diyos ang kanyang awa, ang kanyang tulong para tayo ay muling maging karapat-dapat makatanggap na kanyang pagpapala dito sa banal na mesa. Inaamin ko. If you pick Afghanistan to take over the world, you're bound to lose. In Conflict of Nations, I can't think of a worse nation to pick. First of all, you're sandwiched right between Iran and India, and you won't stand a chance against them. You could take over Tajikistan, but who cares? And if you're thinking about making allies, just forget it. Personally, I would pick somewhere like Greece. There's so many little countries for you to invade, and you can really use the Mediterranean to your advantage. Fight World War III against other real players. Invade their land, capture their resources, and expand your control. In Conflict of Nations, download now. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patuharin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman niyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinabi nila